Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ni Capricorn ay Hanged Man. Ayan. So, this is a stagnant energy, Capricorn. Kasi may mga delays dito na maaring mangyari sa mga ginagawa ninyo, may mga blockages, no? And that is the universe's way, no? Para matigil muna kayo sa pagiging busy, no? Kasi maaring kailangan ninyo ng pahinga, pwede rin na kailangan ninyo rito na makapag-muni-muni, makapag-nilay-nilay, introspection, reflection, ano? Because maybe there is something that you need to hear, di ba? From your intuition. Baka merong guidance ng Panginoon para sa iyo na kung busy kayo, syempre hindi ninyo maririnig kasi you are busy with something else. Kaya ngayon, may tigil, pagtigil ng mga ginagawa ninyo, pagtigil ng mga pinagkakaabalahan ninyo para pagkaabalahan naman ninyo rito ang sarili ninyo. No? Yung mag-inner work kayo, maaaring yun ang kailangang mangyari rito. What else? We have Two of Swords. Ayan, maybe, no? Kailangan nyo talagang tumigil muna para pag-isipan ang desisyon na ito. There is an important decision that you need to make siguro ngayon, Capricorn, okay? Kaya kailangan na magano muna kayo. Mag-stay put muna kayo and think about it, okay? Pag-isipan ninyong mabuti. Kailangang pag-isipan at pagplanuhan ang magiging desisyon dito. Maaaring usaping yan, puso. May puso dyan. Baka relationship. Oh, look at that. Nakakasabi ko lang relationship, tapos pumasok si lover's energy. So definitely, si lover's energy din, this signifies decision making din, no? Na related or linked sa relationships. So definitely, Capricorn, baka merong dito, issue sa sa inyong magpartner, sa inyong mag-asawa, no? Baka may ganong ganap. Or baka ang iba sa inyo rito, kasi ang iba rito, pwedeng nasa relasyon na kayo, baka mag-asawa na kayo, yung ganon. Baka meron kayong pinagdidiskusyonan, ganon, no? Or pwede rin, na ang iba sa inyo dito, baka ang pinag-uusapan dito, mag-aanak na ba tayo? 'Di ba? Kailan ba tayo magsisimula magtayo ng sarili nating pamilya? 'Di ba? Maaaring gano'n ang usapin diyan. For others of you, baka ang pinag-iisipan dito, handa na ba akong mag-asawa? Handa na ba akong mag-settle down in marriage? Kasi baka may proposal dito, baka may nauilinigan kayo na baka magpo-propose ng person ninyo, 'di ba? So, yung mga decision making na 'yan, malalim, kailangan pag-isipan, 'di ba? Kasi hindi mo na mababawi 'yan eh, 'di ba? Kaya kailangan pag-isipan mabuti. What else? Eight of Swords. Ayan, you're feeling trapped. You're feeling trapped. You're feeling powerless dito, no? So, baka lang ito, illusion, ang tawag dito, sorry, feeling nyo lang, akala nyo lang, no? Yung ganon. So, baka hindi naman talaga ganon ang sitwasyon. Baka akala nyo lang, baka yun lang ang inyong pangiramdam, no? Na wala kayong kalayaan dyan siguro na, since this is decision making, baka feeling niyo wala kayong kalayaan mag-decision para sa sarili ninyo. Baka dinidiktahan pa rin kayo ng kung sino man, no? Sa pamilya. 'Di ba? At baka ibang tao ang nasusunod, hindi kayo, 'di ba? So, maaaring ito yung problema ninyo. So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Purification. Ayan, para matanggal yung mga pag-aalinlangan ninyo, matanggal yung mga gulo sa isip ninyo, 'di ba? Magkaroon kayo ng focus muli, concentration. So, maybe kailangan ninyong i-purify ang sarili ninyo. Okay? Baka kailangan ninyo mag-smudging kayo ng sarili ninyo, smudge your physical space, 'di ba? Para mawala yung energetic energetic fog kumbaga sa lugar ninyo, no? Because it may affect you as well, 'di ba? So maaring ganon, purify your body, 'di ba?
At kapag malinis ang pakiramdam ninyo sa katawan ninyo, sa energy field ninyo, yung isip ninyo, tsaka yung nararamdaman ninyo, di ba? Yung parang umaaliwalas din. So, maybe you can also do pag naliligo kayo, no? Kung kunyari, kung nagsha-shower man kayo, edi yung last, yung last banlaw ninyo, kumbaga, no, gawin ninyo, maglagay kayo ng, kunyari, kuha kayo ng tabo or kuha kayo ng anything na vessel na pwede ninyong paglagyan ng tubig na pwede ninyong pambuhos, no, sa inyong buong katawan. Lagyan ninyo yan ng pinch of salt, no, pinch of rock salt, yung ganun, no, or kahit anumang klaseng salt, kahit Himalayan salt, kung ano man, wag lang yung mas maganda yung sea salt, yung ganun, no. Ilagay ninyo kahit pinch lang doon sa tabo ninyo na full of water, no. Ilagay ninyo yan sa ibuhos ninyo yan sa ulo ninyo na hanggang makarating sa paa ninyo. And as you do that, imagine ninyo, close your eyes, at saka imagine ninyo na you are covered with white light, no. White, bright light na sinasama ninyo sa bright light na yan, no? Yung inaalis ninyo lahat ng negativity sa inyong katawan. Imagine niyo yung binabalot kayo ng white light na yan at aalisin ninyo, no? Isama nyo na sa pagbagsak ng tubig sa inyong katawan, papunta sa inyong paa, yung lahat ng negativity sa inyong katawan. So, you can also do that, no? Yung ganun. So, what else? Or smudging. Yun, tulad na sabi ko kanina, mag-smudging kayo. Kung gumagawa talaga kayo ng smudging sa katawan ninyo, you can do that as well. Success, Capricorn, maybe, no? Tagumpay ito pagdating sa pera. Pwedeng ganun. But this could be financial success. Kasi si Black Cat, no? That signifies, abundance, prosperity, yung ganun. So, pwedeng kaperahan ito na tagumpay ninyo na maaari din, siguro nagnenegosyo kayo, no? May ka-transaction kayo. Kasi naririnig ko, close deal, no? So, baka magko-close kayo ng deal sa kanegosyo ninyo, no? Ka-transaction. So, for some of you, may ganun siguro. This could be success, no? Sa inyong mga ginagawa, trabaho, sa career ninyo, yung ganun. What else? We have flow. Ayan. So, just go with the flow with life. Ito yung invitation sa inyo, Capricorn. Siguro stressed out na kayo, no? Nagiging stressed out na kayo ngayon. Baka burnout na kayo. Pagod na ang katawan ninyo, pagod pa yung isip ninyo, pagod pa yung damdamin ninyo, no? So, just go with the flow para mawala yung stress ninyo. Lahat ng worries ninyo, lahat ng concerns ninyo, offer nyo na lang yan sa Panginoon. Lift it all up to God. Okay? At para mawala na yung gulo sa isip ninyo, mawala yung stress ninyo. Okay? Go with the flow with life. Makinig kayo sa iyong intuition and be guided, no? Be guided. Communication, maaaring ito yung kailangan ninyo, no? Maging open kayo sa pag-communicate. At maging authentic kayo. Maging honest kayo sa pag-communicate ng mga feelings ninyo, mga thoughts ninyo with other people. So, there could be, makakailangan ninyo rito na maging kayo, no? Maging tawag dito, speak your truth, no? Speak your truth, whatever it is in your mind, whatever it is na nararamdaman ninyo, yun ang sabihin ninyo, put them into words, okay? Communicate clearly and effectively para may parating mo sa tao, no? Kung anong kailangan nilang marinig from you. Healing, yan, so maaaring ang iba sa inyo rito, magkakaroon na ng pagaling, no? Maaaring kung mayroong mga physical ailments man na nararanasan ng iba sa inyo, Capricorn, this could be it, no? Baka kayo ay magsisimula ng makaranas ng pagaling, pag-improve ng inyong mga nararamdaman. Kung meron man mga emotional, no, tawag dito, mga emotional troubles then, no, na nararamdaman kayo, this could be it as well, no? Baka magbago na ang inyong sitwasyon for the better, no? At gagaling na rin ang inyong pakiramdam. Freedom. Ayan, free yourself. Okay? Dito kasi parang feeling ninyo restricted kayo. So, you are going to free up yourself dito. No? Nakabukas na yung cage. Wala ka na dyan. So, siguro, talagang pinalaya mo ng sarili mo dito. No? Maybe you're not going to allow anymore other people to run your life. Or hindi mo na hahayaan na ang ibang tao magdedesisyon pa para sa'yo sa ngayon.
So, tingnan natin kung ano yung final message ninyo kwa tayo ng trinkets. We have letter J. Ayan. So, Capricorn, maybe you are dealing with someone right now na letter J. Na may initial na letter J. Probably then, baka ito din ay initials ninyo or initials ng someone you love, no? What else? We have stingray. Ayan. So, this is about adaptability, no? So, maybe sa ngayon, kaya kayo magtatagumpay kasi very adaptable kayo, 'di ba? Kapag adaptable ka, flexible ka, hindi ka mahihirapan sa kahit anumang sitwasyon kasi makakapag-adjust ka ng agad-agad, 'di ba? You'll be able to adjust to new environment, to new situations, 'di ba? We have Hamsa, and this is about protection. Okay? Protect yourself. Maaaring may kailangan kang protectionan, protect your energy field, protect yourself, 'di ba? Or protectionan mo ang baka posisyon mo sa trabaho, or protectionan mo yung mga mahal mo sa buhay, protectionan mo yung kayamanan mo, protectionan mo yung bahay mo, yung mga material mong possessions. So, maaaring ganun din. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.